Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mahal na mahal kita. Iyon ang nakasulat sa 10 unopened messages na nagisna ni Dave sa cellphone niya. 10 mahal na mahal kita iyon. Lahat ay galing kay Julian. Madalas ay pinadadalhan siya nito ng ganoong mensahe, pero laging isa lang at sa gabi na niya natatanggap iyon. Iyong mga oras na patulog na siya, kaya nga laging magandang tulog niya at ang mga panaginip niya. Kakaibang araw na iyon, alas 7 pala ng umaga, pero mag-aalas 6 pa lang ay pumasok ng text message na iyon. Ang madalas na ipinapadala ni Julian sa kanya sa umaga ay good morning greeting lang. It was quite unusual, pero hindi na lang niya iyon pinansin. Julian probably woke up on the right side of the bed. Napanaginipan siguro siya nito, o pwedeng pinasasaringan lang siya nito. May pagkakataon kasi nagrereklamo ito sa kanya dahil madalang daw niyang sabihan ito ng I love you. Sometimes, speak with your mouth. Don't always talk using your wallet. Biro nito minsan sa kanya. Lagi raw kasi niyang ipinadadama rito ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagbili rito ng mga material na bagay. It's not that I'm complaining. I love receiving gifts, especially coming from the one that I love. Nakangiting sabi pa nito noon sa kasinundan ng matamis na ngiti. She always showed him her appreciation kahit paminsan ay mumurahin lang ang mga ibinibigay niyang regalo rito. He edited her message. He added also and sent it back to her. Agad naman itong sumagot, I love you. Napangiti siya. She was generous with I love yous that day. She's probably had been infected by the I love you virus. Nangingiting na isip niya. Bumangon na siya at nagtuloy sa banyo para maligo. Nasa banyo pa siya nang marinig ang pagtunog ng cellphone niya. Naisip niyang baka importante ang tawag, kaya napabilis ang pagliligo niya. He saw Julian's name on his cellphone's caller ID when he stepped out of the bathroom. It was not a business call but nevertheless important for him. He immediately answered it. Hi, bati niya dito. What's up? Wala lang. Gusto mo lang na marinig ko yung ringtone ko? Biro niya. His cellphone's ringing tone was the song Because of You. Kapareho ng cellphone nito. Sa totoo lang, mas gusto niya yung dati niya, pero hindi niya pwede hindi pagbigyan si Julian. Sabihin ba naman kasi niya rito ang paborito na niya ang awiting iyon? Kapag tumanggi siya, baka sabihin nito nagsisingaling siya. Tumawa ito ng mahina. Yun nga ang dahilan? Tanong niya. Hindi naman. I just want to say I love you. Sinabi mo niyan kanina. You didn't hear it. Nabasa mo lang. Still, it touched my heart and completed my day. Bola. Certainly not. Saka, ano ngayon kung sinabi ko na yan kanina? Nagsasawa ka na ba? Believe me, hindi ako magsasawang marinig yan sa'yo. I love you. I love you too. Wala sa opisina si Julian nang dumating si Dave, pero nag-text ito kanina habang nasa kotse siya na pumapasok na ito sa building nila. Marahil ay may sinaglit ito sa labas. Dumaratso na siya sa mesa niya. May nakapato na isang basket ng carnation doon. Naisip niya baka para kay Julian namang iyon at nagkamali lang ng lagay sa mesa niya ang nagbigay. Nakaramdam siya ng selos. May makakaribal pa yata siya sa kanyang nobya. Maya-maya ay narinig niyang bumukas ang pinto. Paglingon niya ay si Julian ang nakita niya pumapasok. Hi! Bati nito sa kanya na may malapad na ngiti sa mga labi. Hi! May flowers here for you. Hinagkan siya nito sa pisngi. Hindi para sa akin yan. Anito, para kanino to kung ganun? Para sa'yo. Para sa akin? At sino magpapadala sa akin ng flowers? Wala naman ako sa ospital. For your information, hindi lang naman ang nasa ospital ang pinadadalhan ng flowers. I know, but I'm a guy. Another FYI, hindi rin lang babae ang pinadadalhan ng flowers. Sino naman ang magpapadala sa akin ng flowers? Dala ng kuryosidad
lumapit siya sa basket ng bulaklak para kunin ang card doon. For the life of me, ngayon lang yata may nagpadala ng flowers sa... Napahinto siya sa pagsasalita dahil nabasa na niya kung sino nagpadala ng mga bulaklak. Ikaw? Yes, I am. Nakangiting pagkumpirma nito. Masama ba? Of course not. Nangingiting sabi niya. That's your favorite flowers, diba? Ito nga paborito kong bulaklak, pero paborito kong ibigay sa mga minamahal ko. Hindi ko paboritong matanggap. Ano bang okasyon? Wala lang. Kinakabahan ako. Siguro mahihingin kang favor. Natawa ito. Wala. Totoo. Totoo. Punta na ako sa mesa ko. Sabi nito bago tumalikod at tinungo mesa nito. Bakit pakiramdam ko hindi ka nagsasabi ng totoo? Nangingiting sabi niya. You act guilty. Come on. Ano ba yun? Ibibigay ko kung kaya ko rin lang. Wala nga. Tanggi pa rin ito. Naupo na ito sa swivel chair nito. Get busy. Hindi na siya kumibo. Julian loved flowers. Baka nga nakatihan lang nitong ibili siya ng mga bulaklak. Itinuon na niyang atensyon sa mga trabaho nasa mesa niya. Siya nga pala mamayang gabi. Sa bahay tayo magde-dinner. Maya-maya ay sabi nito. Sinabihan ko na si mommy at puro paborito mo raw ang iluluto niya. May okasyon ba sa pamilya niyo? Curious sa tanong niya. Wala rin. Bakit ba naghahanap ka lagi ng okasyon? Hindi ba kita pwedeng paligayahin ng walang okasyon? Natawa siya ng mahina. Pwede naman. Pwedeng-pwede actually. Ganun naman pala eh. Kaya wag ka na magtanong. Nagigilty lang kasi ako dahil ikaw na lang lagi nagpapasaya sa akin. Ako naman ngayon. That is sweet. You like the food, Dave? Tanong ni Julian dito habang naghahaponan sila kasama ang mga magulang niya at mga kapatid. Mga Filipino food na paborito ni Dave ang nakahain sa mesa. Kare-kare, tortang alimango, lumpiang sariwa. The best I have tasted. Mabilis na sagot ni Dave. Narinig niyo yun, ma? Baling niya sa kanyang ina. At walang reputasyon si Dave na bolero. Thank you. Wika naman ng kanyang ina. I'm full. Maya-maya ay sabi ng kanyang nobyo. How I wish na may paglalagyan pa sa tiyan ko. The food is really great. Nice to hear that, sabi niya. Hayaan mo, dadalas-dalasin natin ang pagdi-dinner dito sa bahay. Dave, hindi ka siguro masyado magagalit sa akin kung sasabihin ko sa'yo nagsisinungaling ako kanina. Ano yung kanina? Nakakunot ang noong tanong nito. I lied. She smiled sleepishly tungkol doon sa flowers at sa dinner na to. I still don't get it. May favor na kapalit ang mga ito. Oh, sabi ko na nga ba eh, nakangiting sabi nito. Walang sumasabad isa man sa pamilya niya. Wala rin naman kasing alam ang mga ito sa pinag-uusapan nila ni Dave. Ang tanging sinabi niya sa mga ito ay kasabay nila maghahaponan ng kanyang nobyo. Hindi rin alam ng mga ito kung anong pabor ang hihingin niya. Sinadya lang talaga niyang kaharap ang pamilya niya kapag humiling na siya kay Dave para mahirapang makatanggi ito. Mahihiya ito syempre sa pamilya niya. Kung sila lang ni Dave, madaling makakatutol ito, lalo na kung hindi naman talaga nito gusto ang hihilingin niya. Pwede ko nang sabihin sa'yo ba ang hihingin kong pabor? Tanong niya rito. By all means, I want my former job. Pinilit niyang gawing napakalambing ng boses niya nang sabihin iyon. Natigilan ito. Napansin niyang pinigil lang nitong tuluyang sumama ang muka dahil siguro kaharap nila ang pamilya niya. Kung sila lang, sumimangot na marahil ito. Tiyak na mabilis din itong tatanggi sa kahilingan niya. I miss my old job, Dave. Patuloy na paglalambing niya. Hindi pa rin ito sumasagot. Seryoso pa rin ang muka. Kinabahan na siya. Kahit yata kaharap ang pamilya niya, ay kaya siyang tanggihan ito. I thought you're happy with your new job. Anito pagkuwan. Masaya ako. Bahagya pang nautal na sabi niya. Kaya lang mas masaya talaga ako sa pagiging flight attendant nang walan ulit ito ng kibo. Wala rin nagsasalita sa mga kasama nila sa mesa. She would love to have them as backup. Kung ang buong pamilya niya ay maglalambing kay Dave na hayaan na siya makabalik sa dating trabaho niya, siguradong hindi na ito makakatanggi. Pero tatanggi pa talaga si Dave? Kung talagang mahal siya nito,
at gusto nito magpalakas sa pamilya niya, iyon na ang pagkakataon. Wala itong dapat gawin kundi ang payagan siya makabalik sa dating trabaho niya. Ayaw mo? Tanong ulit niya sa kanya nobyo. Akala ko talaga'y masaya ka sa opisina. Malungkot na sabi nito. Hindi nga ako masaya. I really want to fly. Can't you see? I was a bird in my past life. But I'm not a vulture, mind you. Probably, I'm a lovebird. Flying is my life. In your office is nothing but an air-conditioned cage. At gusto sana niyang sunod-sunod na sabihin dito. Pero nanahimik na lamang siya. Ayoko, tanggi ni Dave. Hindi kalakasan ang pagkakabignas nito roon, pero tila bumingi iyon ng husto sa kanya. Dave, please, pagalambing niya. Kung hindi lang talaga nila kaharap ang pamilya niya, ay malamang na naglambitin na siya sa leeg nito. Pinupog na sana niya ito ng halik, payagan lang siya nito. Pero naniniwala pa rin siyang hindi siya kayang tanggihan nito kapag kaharap nila ang pamilya niya. Baka gusto lang nito ng kaunti pang pimipilit. I have to decide this week, Dave. Sabi niya, hindi habang buhay nahihintay ng airline ang pagbabalik ko. Swerte lang na may vacancy ngayon. Pag wala ko naging desisyon within this week, maghahanap na sila ng iba. Maraming part-time flight attendant na gusto maging full-time. Hayaan mo na lang na sa kanila mapunta yung trabaho. Kaswal na sabi nito. May trabaho ka naman na. Malaki pang sweldo. Hindi porke malaki ang sweldo ay magiging masaya ng anak ko. Sabad ng kanyang ama sa usapan. Mahinahon lang pagkakasabi nito niyon, pero may anghang pa rin. Mas matutuwa sana siya kung may paglalambing din ang gagawing pakikipag-usap ng kanyang pamilya kay Dave. Ang kanyang ina o si Janet sana ang gusto niya makipag-usap sa kanyang nobyo. Hindi kasi ito basta-basta nakakatanggi sa isang nakikiusap na babae. I just want her to be safe always, sir. Magalang na paliwanag naman ni Dave dito. Being inside in an airplane is becoming more dangerous nowadays. You want her to be happy, sagot dito ng kanyang ama. How can she be happy when she's dead? Ani Dave, alam niya nagiging sarkastiko na ito at isa iyong pagkakamali. Bakit siya mamamatay? Hindi tumatalon mula sa eroplanong anak ko. She's not crazy to do that. Hindi po yun ang ibig kong sabihin, sir. Hindi mo kailangan tumalon mula sa eroplano upang mamatay ka. May mga eroplano hindi nananatili sa himpapawid. Minsan, hindi sila lumalapag ng kusa, sir. Bakit parang gusto mo mag-crash ang eroplano sinasakyan ng anak ko? Halata na iinis ng kanyang ama. I didn't say that, sir. Pagkatanggol naman ni Dave sa sarili. Kasi ipinalangin mong bumagsak ang eroplano sinasakyan ni ate. Ang ipinalangin mo ay ang maging ligtas ng pagbabiyahe niya. Sabad na rin ni Janet na may bahid ng sarkasmo ang tinig. Hindi ko ipinapanalangin bumagsak ang eroplanong sinasakyan niya. Why would I do that? In the first place, the reason I want her in my office is for her to be always safe. Mas halata ng pagkainis na sabi ni Dave. Nagbibiro lang si Janet, Dave. Sabi niya, it's an unfair joke. Katwiran naman ito. Tumahinik na si Janet. Ang gusto kong malaman ay kung mapagbibigyan mo ko, Dave. Mahinahan pa rin sabi niya rito. Masaya ako na magkasama tayo sa opisina. Tugon nito. Pero si ate, hindi. Hirit ulit ni Janet. Tinignan niya ito ng masama. Kumain ka na nga lang dyan. Hindi nito kumibo. Okay, let's make a deal. Aniya, once na makasal tayo, ay titigil na ako sa pagiging flight attendant. If you want, magiging plain housewife na lang ako. Kayo na lang ang magiging passengers ko. Kayo na lang ang i-remind ko tuwing nasa kotse na tayo. Please fasten your seatbelts. It would be quite a turbulent ride. Ngumiti siya. Pero habang hindi pa tayo kasal, sa loob na muna ako ng eroplano magkatrabaho. What can you say about that? Pakikipag-bargain niya rito. Nakatunghay sa kanya ang mga kasalo niya sa hapag pero walang kumikibo. Alam niya hindi gusto ng pamilya niya ang kabibitaw lang niya ng mga makungusap. Ayaw pa namang itong lumagay sa tahimik. Let's get married this month, pahayag ni Dave. Dito naman napatingin ang pamilya niya. Nababasa niya ang nasa isip ng mga ito. No way. She knew her family couldn't afford to lose her yet. They simply adored her to let her go. Oh no. Tanggi kaagad niya. I think I have made it clear with you. Hindi pa ako ready sa bagay na yan. Kailan ka magiging ready? Tanong ni Dave. Makulimlim ng mukha nito. Maybe 2 or 3 years from now?
Matagal yun. Hindi matagal yun, Dave. May deal na tayo, diba? Okay, I'll be specific. Give me 2.5 years. Exactly 2.5 years from this day. We'll be marching down the aisle. You'll be my boss after we exchange I do's. If you want me to stay in your office, I'll stay there. If you want me to stay in your house, I'll gladly oblige. Kahit saan mo ako gustong ilagay, hindi ako tututol at tatahimik lang na susunod. I think that's a good proposition. What do you think? Let me have my wishes for now. After that, you'll have yours. Hindi agad sumagot ang kanyang nobyo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang humingi ng permiso sa kanya. Sabi ng kanyang ina, hindi pa naman kayo mag-asawa. Sa aming mga magulang mo lang ikaw dapat humingi ng permiso. Pinapayagan ka na namin ng ama mo na bumalik sa pagiging flight attendant. Kung ayaw pumayag ng nobyo mo, makipaghiwalay ka na. Binikas nito ang huling pangungusap habang nakatingin sa kanyang nobyo. I don't think I'm still welcome here, sabi ni Dave bago tumayo na. Mabuti pa siguro magpaalam na ako. Nasa po niyang sarili sa noo sa panlulumo. Hindi ganoon ang gusto niya mangyari. Kung alam lang niya magpapagrunggitan at magtatalo-talo ang mga ito, ay sa isang restaurant na lang sana niya niyayang kumain si Dave. Doon na lang sana sila napagkausap. Kaya naman, abangan natin ang susunod na kabanata.